meron tayong i-disassemble. So, ano ba to? Isa tong ENC airsoft rifle na pinadala sa atin from Aklan. So, isa siyang EC603. Kung makikita nyo, ang pinadala lang ni Honor is yung lower receiver tsaka yung gearbox shell. So, hindi niya na isinama yung ibabaw kasi hindi naman natin siya kailangan talaga sa pagre-repair. So, pakita ko sa yung pinaka-problema niya. Ayan. Tingnan nyo mabuti guys. Maayos yung ikot ng gears niya, kaso hindi na sumasama yung piston body. So ngayon i-check natin kung ano yung problema. Malamang basag ang piston body ito, kaya guys magpapalit tayo ng mas matibay. Disassemble lang muna natin. Kasi kung doon nagkakamali, stock pa yata ito. Or na-upgrade man natin kasi kaso sobrang taas ang FPS yata. Nakapagkita ko, madi-disassemble ko na ito eh. Halos gabi-gabi na natin ginagawa yung mga ganito guys. So, ito na yung buhay natin talaga. Ay, matigas nga yung spring. Aha! Ayun. Guys, hindi nyo mabuti. Oh. Pag disassemble ko, laglag ka agad. Ngipin ng piston body. So, positive. Basag. So yun guys, gagamit tayo na bagong piston body. So, yung stock head pa rin gagamitin natin. Pero gagamit tayo ng SHS. Then, mas matibay yung ngipin ito. So yun lang, reassemble na natin para ma-test pair natin. So yun guys, habang ginagawa natin to, out na natin yung bago nating MOSFET. Actually hindi siya bago. So nilabas to dati is year 2023, 2024. Then na-stop lang kasi meron kaming mga inayos na parts sa kanya. Mas pinatibay pa siya at mas pinalakas. So, eto na yung anti-spark system, MOSFET na tinatawag. So, ito siya. So, sa mga nagtatanong kung magkano, murang-mura lang yan guys. 800. Kasi 800 pesos lang yan. So, sa mga gusto mag-try, magpa-install, message lang kayo sa page ng Kabitiran Airsoft Zone. Then, tignan natin kung gaano kaganda yung magiging performance mga rifle, airsoft rifle. So, nag-upload na rin naman ako ng video way back 2024. Meron tayong gin-upgrade na unit na ginamitan natin ng MOSFET. Kitang-kita nyo naman kung gaano kaganda yung rate of fire niya. Gaano rin ka-consistent yung putok niya gamit yung MOSFET na ginawa natin. So, yung nag-build niyan is kasama ko sa team. Siya yung pasibuno talaga ng MOSFET na yan. Ngayon, mas in-improve pa at mas pinalakas. So, tignan natin kung magiging effective na siya. Mas lalo magiging effective pa siya ngayon. So guys, meron ako unit dito. Saan ba yun? Hindi ko makita. Naka-MOSFET pa rin until now. So, yung unang version ni MOSFET is ganito. Yan guys, ganito. Tingnan nyo mabuti. Yan. Ganito yung una naming MOSFET na ginagamit. So, ngayon yung makikita nyo sa picture na pinost natin is medyo maliit yung design niya. Kahit maliit siya, mas mataas yung capacity niya. So, kayang-kaya niya kahit yung matataas na voltahe ng battery, matitigas na spring, kayang-kaya niya.
kahit yung malalakas na motor, yung mga stress build na tinatawag, yung sobrang tigas sa spring tapos pinipilit pabilisin yung rate of fire, kaya-kaya yan guys. Yun lang. So ito, gawin na natin ito. Test para natin. So ganun lang kabilis. Wala tayong yung AOE, yung tinatawag, or angle of engagement. Yung iba kasi, pag nag-set, tinatama na nila. Ako ganun din naman, kaso minsan nakakalimutan ko katulad nito. Kaya dito ko na siya sineset. Yan. Huwag nyo na ako gayahin kung hindi nyo gusto yung ganito. Pero ako, alam ko na yung tamang pwesto nyo. Yan. So, gano'n lang mabilis guys. Siguro sa mga sa first time mag-disassemble, medyo matatagalan. Try nyo rin sa mga airsoft rifle nyo, disassemble nyo. Para kahit pa paano, masubukan nyo rin. Hindi yung all the time nagkaka-problema guys, tawag tayo sa gunsmith, lapit tayo sa ganito sa ganyan, disassemble natin, papagawa natin. Gastos yan. Yung hanggat maaari, matuto kayo mag-repair. Yung minor troubleshoot lang naman. Ayun guys, napaka-smooth niya talaga. Napakaganda rin ang pagkakashims natin sa kanya talaga. So sinet natin siya dati. Ngayon, after ng ilang buwan, hindi ka problema, nabasag. So ito, nagpalit tayo ng bago. Kaya guys, pwede na ulit ipadala, papunta ka Kalan. So yun sir, sa owner nito, maraming salamat po. Ito na yung EC603 mo. Okay na ulit, puputok na. So yun lang po. Ulit, sa mga gusto pa magpa-repair o pa-upgrade yun, message nyo lang sa page ng Kabila Airsoft Zone 2. Send nyo lang yung pictures at video ng mga airsoft unit na gusto nyo pagawa at pag-usapan natin. So yun lang po.